Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Maligayang Pasko po sa ating lahat. Ayan, bagamat hindi natin talaga lubusan nalalaman yung pinaka-eksaktong date o petsa kung kailan po talaga ang ating Panginoon ay panganak dito po sa mundo. Meron pong pinagkaisahan ng buong sandaigdigan kung tayo po ay magkaroon ng pagdiriwang para po sa kanyang pamanakan. Of which we are celebrating it tuwing December 25. But this day is December 22, kung saan natapat ang linggo ng pananambahan, of which magagamit natin bilang pagdiriwang po ng ating pong Christmas fellowship. So, mabuti ang ating Panginoon sapagkat marami man sa atin, kagaya nga ng ating kapatid, ating pong mamagawa sa Orani at Pasiboyan, pagkakat hindi po natin siya makakasama ngayong Christmas fellowship. Pero constantly naman po nagkakaroon kami ng communication at siya po ay maayos na ngayon. Maayos na po siya. Isang araw ay maybe before Christmas, before his birthday sa kailan ba yung 23? Bukas ang birthday ng Pastor Boy. Bukas, pasando namin siya. Or before Christmas, naghihintay lang po ng clearing. But he is okay. Okay po si Pastor Boyet. At marami po siyang kwento para po sa atin kung paano po nakasama niya ang ating Panginoon sa kanya po pag-stay doon po sa Manila. Okay, bago po tayo magkaroon ng kasiyahan, ang kasiyahan po natin mga kapatid, tandaan natin nakasentro ito. Hindi sa ano pa man, kundi sa pagdiriwang po natin ng napakadakilang biyaya o napakadakilang regalo na matagal na po natin natanggap sa Panginoon. At paulit-ulit po natin itong inaalala every December while we are celebrating Christmas. So before ng ating po fellowship mamaya, Christmas fellowship, nais po natin patuloy na maintindihan, patuloy na maunawaan, mga kapatid, ano ba ang dahilan o ano ba ang kahulugan ng ating pong pagdiriwang ng Pasko, pagdiriwang ng ating tinatawag na Christmas. What really is important in Christmas celebration. So makinig po tayo mabuti, baka 15 minutes lang to, hindi po ito yung usual nating Sundays. This is a special Christmas devotion para po sa ating pagdiriwang. What really is important in Christmas celebration? Ano nga ba ang dahilan? Ano bang mga importante kailangan natin malaman, maintindihan? At dapat taglay natin. Sa tuwing inaalala po natin at sineselebrate ang Kapaskuhan. Sapagkat, mga kapatid, kung papansinin po natin, ang sanlibutan po ay nailigaw na. Yun ang katotohanan. Nailigaw na ng meaning. Hindi po lahat ng tao ay talagang nauunawa, naiintindihan, ano ba ang importante sa pagdiriwang ng Pasko. Many are celebrating Christmas. Not the way God intended it to be celebrated. Hindi na po ganon. But at least, mga kapatid, tayo na nagsasabing tayo mga anak ng Diyos, mga mananampalataya, mga hinirang, mga pinili ng Diyos, at least, sa atin ay makita yung kahulugan, yung importansya ng pagdiriwang ng Kapaskuhan. Gagamitin po natin ang teksto sa Biblia. Galing po sa aklat ng Lucas, Kabanata 2, mga talatang 6 hanggang 7.
or in NIV version, Luke chapter 2, verses 6 to 7. So if you have your Bible, please open it. In our text, Luke chapter 2, verses 6 to 7. Dalawang verse lang po ito. Mga kapatid, medyo focus lang tayo. 15 to 20 to 30 minutes maybe, we will be spending this first minutes ng ating pong fellowship para po sa ating pong devotion. Luke chapter 2, verses 6 to 7, it says, while they were there, the time came for the baby to be born. And she gave birth to her firstborn, a son. She wrapped him cloths and placed him in a manger because there was no room for them in the inn. Okay? So, i-picture out po natin mga kapatid, ano yung celebration ng unang Pasko? Anong senaryo, mga kapatid, paano na celebrate yung unang Pasko? Magharbo ba? Hindi lang basta simple. Hamak. Okay? So, titignan natin yung intention ng Lord, mga kapatid, para naman hindi tayo mape-pressure. Hindi tayo masyadong mape-pressure sa pagdiriwang ng Pasko. Ano ba talaga kahulugan ng Pasko? Ano bang ginawa ng napakayamang Diyos na may-ari ng lahat ng bagay para ituro sa atin? Ano ang espiritu ng Pasko? So, makita natin sa dalawang verse na ito mga kapatid, yung unang senaryo, unang celebration ng tinatawag nating Pasko. Sa napaka-abang kalagayan lamang. Walang natagpuan na kahit na isang room sa tawag natin ngayon, hotel. Walang pong room na nakita. Okay? So, the first Christmas was celebrated in a manger. Okay? Sa Sabsaba. Doon sa mga, ng palay? Dayami. Doon siya nilagyan lang ng cloth, and then doon nakahiga ang baby na sineselebrate natin this Christmas. So what really is important in Christmas celebration? So the world is highlighting everything. Anything, but neglecting and even forgetting the only one that is really important in Christmas. Masyado tayong aligaga, masyado tayong abala, masyado tayong pressure. Hina-highlight natin yung susuotin natin, yung regalo at lahat, yung handa, yung pera sa bulsa at lahat. Yun ang parang masyado nating hina-highlight. Na parang pag wala ng mga bagay na yun, ay hindi magiging masaya ang Pasko. But that is not our God's intention in our celebration of Christmas, mga kapatid. Hindi yun ang intensyon ng Diyos sa atin. Pinakita niya kung paano ito i-celebrate sa unang Christmas. The world diverted the real meaning of Christmas from God's perspective, from eternal perspective to temporal goals. Kailangan sa Christmas. Kailangan ganito ko. Kailangan may ganyan ako. Kailangan ganito. Kailangan ganito. Na-divert ng mundo. Mundo ng consumerism or consumerismo. Konsume ang nangyari sa mundo pag dumarating ang Pasko. Sa mundo.
At least sa atin, alam natin yung meaning. Na para bang pag wala nang gagastusin, nakukonsulit ang tao pag Pasko. Hindi dapat. Hindi ganun ang intensyon ng Panginoon. From eternal perspective to temporal goals, from spiritual favors na gustong ibigay ng Lord sa atin, gustong ipaliwanag, gustong ipakita, to material gains. Parang material na lang ang Pasko. But as Christians, let us be reminded, my dear brethren, as Christians, because we say we are Christians, we confess that Jesus Christ, our Lord, yung baby pinanganak nung 2,000 years ago ay ang Diyos natin, ang susundan natin, ang ehemplo natin. As Christians, to avoid worldly pressures na gustong ibigay sa atin ng mundo, and to avoid desiring earthly temporal pleasures, we must view Christmas celebration as God intended it to be celebrated. Okay? O ngayon, magse-celebrate tayo ng Christmas. Ang mga bata, hindi na naiintindihan yan. Okay? Tayong mga magulang, tayong mga Kristiyanong mga magulang, tayo po mga kapatid ang responsable para maituro sa ating mga anak ano ang meaning ng Pasko. Okay? Para sa pagtanda na, habang tumatanda sila, naiintindihan nila na ang kanilang kaligayahan ay hindi nakasalalay. Kung natin ituro sa kanila, the same perspective na itinuturo ng mundo. We must be responsible as Christians na maintindihan nila na ang kanilang kaligayahan ay hindi nakasalalay sa anumang material na bagay dito sa mundo. Okay? So what really is important in Christmas celebration? Number one, your relationship, your intimate relationship with Jesus Christ as your Lord and your Savior. Okay? Kaya siya pinanganak. Kaya may Pasko. Kaya dumating siya, Diyos na nagkatawang tao, naging baby, dumating sa mundo, mga kapatid, para makipagrelasyon sa iyo. Para ibigay sa iyo ang ninanais niyang kaligtasan. The most expensive gift you could ever receive is our Lord Jesus Christ. But many are rejecting this gift. They do not want to accept this gift. Pakinggan natin mabuti, mga kapatid. Baka gaganyan-ganyan tayo, isa pala tayo sa nag-i-ignore o hindi pumapansin ng isang napaka-importanting regalo na nandiyan na naibigay na sa atin 2,000 taon na ang nakakaraan. Hindi natin pinapansin because we want something else. Meron tayong pinapangarap na iba, samantalang eto na ang pinaka-the best dumating na, the greatest gift that we could receive. Dumating na. Hindi natin siya mapansin, hindi natin siya matanggap, ini-ignore natin siya because, alam niyo mga kapatid, hindi kasi nakabalot yung regalong ito sa magara, very flashy na pambalot. Ang itsura kasi, nung greatest gift na ito, nung dumating, nandun siya sa napaka-aba na kalagayan. In a very lowly, humble
even shameful appearance. Kaya, diyan ka lang, ayaw kita. Mas gusto ko yung mga grandiosong itsura. So maraming ayaw tumanggap at maraming nagre-reject sa regalong ito. But one, sana ito yung meron tayo, mga kapatid, bilang mga mananampalataya. But what a great joy it would be for anyone who choose to accept this gift and to find out how precious it is. Mapalad tayo, mga kapatid, kung natagpuan natin, bagamat ito'y tinitisod-tisod ng iba, ayaw pansinin ng iba, mapalad ka kung isa ka sa nakatagpo ng regalong ito. At nung napasayo na, tsaka mo naintindihan, tsaka mo na naman na ito pala ang pinaka-dakilang regalo na pwede mong matanggap sa buhay mo. It is the only gift that if you choose to accept, you will also get or take everything. Okay? Kumbaga sa mga nakapilang regalo, siya yung titisod-tisorin mo kasi hindi maganda ang pagkabalot. Pero pagka pinili mo ang Panginoong Jesucristo, ito pala yung isang regalo na pag siyang pinili mo, ay mapapasay na rin ang lahat. Okay? Kaya uunahin natin, mga kapatid, yung ating intimate, personal relationship sa ating Panginoon. Yan ang unang-unang importanteng mangyari sa atin sa Pasko. Because, kung hindi, wala tayong personal na relasyon sa Panginoon, we are not really celebrating the true meaning and the true spirit of Christmas. Hindi talaga. Nakikisama-sama lang tayo sa mundo, pero talagang hindi natin na isa-celebrate ang Pasko. So, have an intimate relationship with Jesus Christ. And you will taste and see God's goodness intended for you, both in this life and in the life to come. Kailanman, kapatid, hindi ka na malulumbay, hindi ka na malulungkot. Ano man ang iyong kalagayan. Ikaw man si Pastor Robert na hindi natin kasama ngayon na nasa ospital, hindi siya nalulugmok. Yes, siyempre, ang kalungkutan niya, hindi niya tayo nakakasama. Pero hindi siya nalulungkot dahil parang awang-awa siya sa sarili niya. No, hindi ganun ang nangyayari. Naiintindihan niya ang kahulugan ng nangyayari sa kanya. So, hindi nilidikta ng ating sirkumstansya, mga kapatid, ang ating kaligayahan. Lalo na sa ating celebration ng Kapaskuhan. Ano man ang kalagayan mo, kapatid, tandaan mo, nasa iyo na. Ang pinakadakilang regalo, nasa iyo na, naibigay na sa iyo, at tinanggap mo na. At pag nasa iyo na yun, you will have everything. Okay? And number 2, we will close with this point. Number 2. Ano nga ba ang importante sa ating celebration ng Kapaskuhan? Okay, tinanggap mo na yung regalo. Okay, meron ka ng personal na relationship sa Panginoon. Ang pangalawang importante, mga kapatid, is your truest giving of yourself as a gift to others. Paano ka ba tinitingnan ng madlang people, kapatid? Pag nakita ka, pag narinig ang pangalan mo, ay si ano? Pag narinig yung pangalan mo, paano ka nila nakikita? Anong nararamdaman nila sa iyo?
Nung tinanggap mong Panginoon, anong nag-manifest sa'yo? Importanteng makita sa'yo, kapatid, ay ang makatotohanan pagbibigay mo ng iyong sarili bilang isang regalo sa ibang tao. Okay? Kaya, ito wala tayong itinataas, pero luminya dito kanina. Sino yung luminya dito kanina at nagbigay ng special number? TMCC Urani. Nakita niyo ba yung love nila sa kanilang pastor? Bakit? Because their pastor is giving himself as a gift for them. They view their pastor as a gift for them from God. Isa sa napaka-importanting celebration ng Kapaskuhan, mga kapatid, is, okay, sinasabi mo, tinanggap mo ng Panginoon, nasa iyo ng Panginoon, but ang buhay mo ba, kapatid, ay nagpapakita na ikaw ay katulad ng Panginoon, isang regalo sa mga tao at mga kapatirang nakakasalamuha mo. Papaano naaapektuhan ng buhay mo ang buhay ng mga kapatid mo, ng mga kaibigan mo, ng pamilya mo. Ang tingin pa nila sa iyo ay si kapatid ko, regalo ng Diyos yan sa akin, o regalo ng Diyos yan sa amin. The one thing that must be manifested in celebrating Christmas and the celebration of your entire life as Christian, mga kapatid, is the truest, sincerest giving of yourself as a gift to other people. If you have already received the gift of grace from God, your relationship with Jesus Christ as your Lord and Savior, you will certainly and undoubtedly manifest the same kind of life like that of your Lord and Savior Jesus Christ. Okay? Kahit paulit-ulitin mo pang ikaw ay Kristiyano, kahit paulit-ulitin mo pang ikaw ay mananampalataya, kahit paulit-ulitin mo pang sabihin tinanggap mo ang Panginoon, kapatid, ang tunay na nagtataglay ng malalim na relasyon sa Panginoon ay nagiging kamukha ng kanyang Panginoong Jesucristo. And Jesus Christ is a gift from heaven that we all cherish, pinagbubungi, sineselebrate. Kapatid, tandaan mo, your life is also designed to be like that of your Lord and Savior, Jesus Christ. Yun ang goal. Yun ang importante, mga kapatid. Pag nagsama-sama tayo, maligaya tayo, kasi nakikita natin ang isa't isa. Kapatid, regalo ka sa akin ng Diyos. Ang presensya mo, ang experiences ko sa iyo, sapat na. Hindi mo man ako bigyan ng regalo ngayong Pasko. Pero kapatid, yung pakikisama mo sa akin, yung pakikare mo sa akin, all throughout the years, all throughout your life, hindi na ako hihiling pa ng iba. Hindi ko na kailangan yung regalo pa. Yung buhay mo ay regalo na sa akin. Sana po ganun tayo mga magkakapatid. Sana po ganun ngayong Pasko. Hindi lang tayo magbibigay ng regalo ngayon. After ng celebration, pag tumakbo na naman ang bagong taon, the entire year, give yourself as a gift to others. Dahil ganon ang naranasan natin at tinanggap natin
mula sa Panginoon. I-celebrate po natin siya, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.